Sa puntong ito, gusto nang sumali si Old Third sa laban dahil sa tensyonadong sitwasyon, ngunit pinigilan siya ni Fanshawe sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Lusho at sinabi, ang 4 na Black Knights ay nasa Nascent Divinity Tribulation Realm, at bihira nilang ipakita ang kanilang lakas. Ang nakikipaglaban kay Ming Shirin ay si Old First Shinjongi. Ang nakikipaglaban kay Duan Musheng ay sina Old Second Yu Zhang at Old Fourth Duan Yanhong. Ang natitirang knight na hindi pa kumikilos ay si Old Third Li Qing. Siya ay isang mamamana na may mahusay na katumpakan. Sa madaling salita, si Li Qing ay hindi isang malapitang mandirigma. Maaari siyang sumali sa laban anumang oras. Napakabihira na makatagpo ng sandatang kasing antas ng langit. Hindi ganoon kaswert si Li Qing, ang mayroon lang siya ay isang master bow na kasing antas ng lupa. Gayunpaman, gamit ang busog na ito, matatamaan niya ang lahat ng nasa kanyang saklaw ng paningin ng may 100% na katumpakan. Pagkatapos niyang magsalita, isang humuhuning tunog ang biglang nanggaling sa labas ng bulwagan. Lumingon ang lahat at tumingin, nagulat. Nakakatakot ang talento ni Old Third. Nagkaroon siya ng dahon habang nakikipaglaban. Ang pagkakaroon ng dahon ay nangangahulugang ang kanyang antas ng cultivation ay biglang tumaas. Sa puntong ito, isang gininto ang avatar shadow ang lumitaw sa likod ni Duan Musheng, ang kanyang katawan ay umaapaw sa aura. Sa isang sigaw, nabasag ang kanyang mga damit. Ang Overlord Spear ay bumaliktad at agad na tumusok sa mga cade ng nakabalot sa kanyang braso. Matapos basagin ng mga kadena, ang momentum ni Duan Musheng ay parang bahaghari. Tikman ninyo ang aking kagalingan. Pagkatapos niyang magsalita, inatake niya ang dalawa na parang hayop sa baha. Tumango si Fanshawe, nagpapahiwatig kay Li Qing na kumilos na. Sumunod si Li Qing at agad na hinayla ang kanyang mahabang busog. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang enerhiya ng mga nakapaligid na master ay biglang nagsimulang magtipon patungo kay Lusho. Talagang kinamumuhian ko ang mga sumusugod ng palihim. Ang malaking nagtitipong enerhiya ay patuloy na umikot, nagiging hugis ng handsail. Target, bihasang mamamana na si Li Qing. Great Seal of Fearlessness. Pagkasabi nito ni Lusho, nagpakawala siya ng isang suntok ng palad. Sa isang iglap, ang gininto ang handsail ay sumugod pasulong, ang enerhiya nito ay nagdulot ng matinding gulat kay Fanshawe. Agad niyang ginamit ang kanyang lakas upang itulak si Li Qing palabas ng bulwagan. Gayunpaman, ang Great Seal of Fearlessness ay hindi lamang malaki kundi napakabilis din. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa harap ni Li Qing. Nang makita ito, nagmadaling gumamit si Li Qing ng mga teknik ng katawan upang umiwas, ngunit ang handsail ay sumunod sa kanya na parang anino. Alam niyang hindi niya ito maiiwasan, hinayla niya ang busog at pana, nagdagdag ng aura, at agad na nagpakawala ng ilang pana ng harapan. Gayunpaman, lahat ito ay walang saysay. Ang Great Seal of Fearlessness ay hindi natitinag. Ang mga pana ay tumama sa handsail, nagdulot lamang ng maliliit na ripples, at pagkatapos ay naglaho sa kawalan. Ito ay katulad ng patayin si Kung Shin sa isang suntok sa chancel. Nanlaki ang mga mata ni Li Qing, ang kanyang tiwala na tingin ay naging takot at kawalan ng pag-asa. Ang malakas na enerhiya ay tumama sa kanyang katawan. Walang nakakita ng malinaw kung paano siya natalo. Ang alam lang nila ay matapos dumaan ang handsail, nawala ang katawan ni Li Qing. Walang natira sa kanya, kahit isang piraso ng labi. Hindi nagkaroon ng oras si Fanshawe upang tulungan ang kanyang pinakamatapat at may kakayahang subordinate. Nawala lang siya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay napuno siya ng takot. Parang mas lumakas ang master ng Evil Sky Pavilion ngayon, ang aking dating kalaban. Ito ba ang tunay na lakas ng Evil Sky Pavilion? Ano ang itaas na limitasyon ng kanyang haba ng buhay at ang katapusan ng kanyang antas ng cultivation? Pinatay niya si Li Qing, isang bihasang mamamana sa Nascent Divinity Tribulation Realm, sa isang suntok lang, at parang nasa pinakamataas pa rin ang lakas ni GT ngayon. Master, ang iyong lakas ay walang kapantay at kahanga-hanga. Hindi masyadong nagulat sina Panjong at Joe Jifan. Nakakita na sila ng mas nakakagulat na mga eksena.
Kung ang siyam na Leaf Avatar o ang patuloy na pagpapakawalan ni Lasho ng mga nakamamatay na teknik, mas nakakatakot ang kanilang naramdaman kaysa sa Great Seal of Fearlessness. Si Tanshin ay bumagsak sa kanyang upuan, isang pakiramdam ng pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Tumayo ng tuwid si Fansho sa bulwagan, isang nakamamatay na intensyon ang lumalabas sa kanya. Hindi kita papanagutin sa pagpatay sa ibang Black Knights. Gayunpaman, sinumang humawak sa 4 na Dark Knights ay aking kaaway. Patuloy na tumingin si Lasho sa kanya ng walang ekspresyon. Hanggang sa huli, minamaliit mo ang iyong sarili. Tumingin siya sa labas ng larangan ng digmaan. Nakita niyang si Duan Muxiang ay nagiging mas matapang habang tumatagal ang laban, at ang kanyang synergy sa Overlord Spear ay tumataas. Ang dalawang Black Knights na noong una ay may kalamangan ay unti-unting napapantayan ni Duan Muxiang. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at mananalo si Duan Muxiang. Tungkol kay Ming Shirin, hindi siya nag-aalala. Sa 4 na Dark Knights, ang pinakamahirap na kalagayan ay si Qin Zhongyi. Ang Ting Mountain ay teritoryo ng Evil Sky Pavilion. Ang barrier ay karaniwang nakataas, pinipigilan ng mga disipulo na gumala sa labas ng mga hangganan nito. Dahil dito, ginugol nila ang kanilang mga araw sa paggalugad sa bundok. Nagiging pamilyar sa bawat sulok at siwang na parang alam nila ito tulad ng likod ng kanilang mga kamay. Binalak ni Ming Shirin na paglaruan ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaalaman sa lupain bilang kanyang kalamangan. Bahagyang ikinuyom ni Fansho ang kanyang kamao, at ang nagtitipong enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang maghanap. Kung hindi mananagot ang Evil Sky Pavilion sa pagkamatay ni Li Qing at magbibigay sa amin ng paliwanag, ang aking mga subordinate sa Black Knights at sa palasyo ay hindi hahayaan na lumipas ang bagay na ito. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, ang Mar-Angel na nagtitipong enerhiya ay tila nagpakita ng anyo at tuluyang bumalot sa kanya. Tahimik na pinanood ni Lasho ang bawat galaw niya. Gusto kong makita kung ano ang itinatago ng aking dating kalaban, na dating nasa tuktok ng blacklist. Gusto kong malaman kung bakit napakatapang ni Fansho na pumunta rito. Tuluyang pinalabas ni Fansho ang kanyang aura ng walang pag-aalinlangan. Ang nakapaligid na espasyo ay nagdulot ng matinding pagyanig. Isang malaking gininto ang avatar ang unti-unting nagpakita ng anyo. Ang nakaupong 8-leaf lotus ay namulaklak na parang bulaklak ng lotus. Nagulat sa kanilang mga puso ang mga nanunood na sina Zhou Qifeng at Pan Zhen. 8-leaf. Kung hindi ko nakita mismo ang 9 na leaf avatar ng Pavilion Master, matatakot ako. Kahit sa mga 8-leaf avatar, may kapansin-pansing pagkakaiba sa kanilang lakas. Ang Pavilion Lord ay nagmamay-ari na ng 8-leaf avatar 300 taon na ang nakalipas noong siya ay nasa tuktok ng blacklist. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 9 na leaf avatar. Walang pakialam si Lasho. Lin Luo, ito lang ba ang kaya mo? Buong kumpiyansa na sumagot si Fansho, ilang siglo na ang nakalipas, pantay ang ating lakas. Hindi ko iniisip na matatalo kita ngayon, ngunit magtatapos pa rin ito sa tabla. Habang nagsasalita siya, ang kanyang katawan ay biglang naging ilusyon. Kumislap ang kanyang figure na parang multo, nag-iiwan ng maraming after-image na nagpapahirap na makilala ang kanyang tunay na katawan. Ang mga after-image ay mailap, at sa isang iglap, sumugod sila patungo kay Lasho. Hindi umurong si Lasho. Tahimik niyang dinurog ang binding cage card sa kanyang kamay. Habang itinataas niya ang kanyang braso, isang gininto ang lambat ang agad na nagpakita ng anyo. Dao Invisibility Technique. Mukhang sapat na ang binding cage card. Ang rate ng tagumpay ay 30%. Tatamaan ba siya? Kahit hindi siya tamaan, sapat na ito upang ilihis ang kanyang atensyon at itaboy siya. Tama. Ang malaking lambat ay patuloy na lumawak, hinaharangan ang lahat ng after-image ni Fansho. Nang makita ang eksenang ito, labis na nagulat ang lahat. Anong teknik ito? Hindi ko pa ito nakikita dati. Walang teknik sa Great Yan na katulad nito. Susugod na sana si Seo Honor ngunit mabilis siyang tinakpan ni Joe na mabilis kumilos. May pag-aalinlangan, muling nagsalita si Fansho, sa tingin mo ba sapat na ito upang pigilan ang 8-leaf avatars daw invisibility technique?
Hindi ka ba masyadong nagmamalaki? Hindi nagsalita si Lasho. Sa isang bahagyang pagbabago sa kanyang mga iniisip, nagsimulang lumiit ang malaking lambat, pumipiga papasok. Ang lambat ay bumuo ng isang airtight cage, at pagkatapos ay agad na kumapit sa katawan ng kanyang kalaban. Kumislap ang figure ni Fanshawe, lumabas sa Evil Sky Pavilion, sinusubukang takasan ang saklaw ng malaking lambat. Gayunpaman, ang mga lambat ay tila may sariling isip, agad na sumusunod sa kanya. Gaano man kabilas siya, hindi niya ito malalampasan kahit kalahating hakbang. Ding! Nahuli ang isang 8-leaf Nascent Divinity Tribulation Realm Expert. Ginantimpalaan ng 200 merit points. Matapos balutin ng malaking lambat si Fanshawe, nagsimula. Itong lumiit pabalik sa Evil Sky Pavilion. Ang katawan ni Fanshawe ay patuloy na bumabagsak sa kaliwa at kanan, ngunit tila walang gaanong epekto. Kalmadong pinanood ni Lasho ang eksena. Tila mas kapaki-pakinabang ang bagay na ito kaysa sa inaasahan ko. Ang paghuli sa target ay nagbigay sa akin ng mas kaunting puntos kumpara sa paghuli sa isang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Gaano karaming merit points ang igagawad sa akin kung papatayin ko ang isang 8-leaf na target? Wenluo, tatanungin kita ulit, sino ang utak sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village? Hindi sinagot ni Fanshawe ang tanong na ito. Sa tingin mo ba mapapanatili mo ako rito? Patuloy niyang binabago ang kanyang mga galaw ng kamay, tila naglalabas ng ilang makapangyarihang lihim na teknik. Lahat ng 8-leaf Nascent Divinity Tribulation Realm Cultivators ay tiwala sa kanilang sariling lakas. Matapos kumpletuhin ni Fanshawe ang kanyang spell, ang kanyang mga daliri ay nagkakabit-kabit upang bumuo ng hugis puso. Ang Dao Invisibility Grand Technique. Maraming after-image ang tumalbog sa loob ng pader ng cage. Para bang may isang mabangis na hayop na nagwawala sa loob ng cage. Sa sandaling ito, ang mga mata ng karaniwang tao ay hindi makukuha ang mga galaw ng after-image ni Fanshawe. Napakabilis ng kanyang bilis. Malinaw na ipinakita nito ang pambihirang lakas na taglay ni Fanshawe. Hindi makakatakas si Fanshawe sa binding cage. Masisisi mo lang ang iyong sarili sa pagiging malas. Ang capture rate ay 30% lang, ngunit nahuli ka pa rin. Pagkatapos ay binigkas niya ang isang salita, liit. Sa isang swish, sumunod ang cage sa utos at agad na lumiit. Kasunod nito, nabasag ang armor at nahulog ang maskara. Nakalantad ang mukha ni Fanshawe. Halos hindi makatingin ng direkta ang lahat ng nakakita nito. Mas pangit pa siya sa akin. Ang kanyang itsura ay nasira na, mukhang mabangis, na ginagawang imposible na pahalagahan ito. Mahihirapan kang panatilihing tuyo ang iyong sapatos kung madalas kang maglalakbay sa ilog, dahil sa maraming masasamang gawa na nagawa niya 300 taon na ang nakalipas, hindi nakakagulat na mayroon siyang mga peklat ng kanyang mga aksyon. Nakakainsulto na makita siya sa ganitong kalagayan. Mula sa simula hanggang sa huli, ikaw ang nagmamaliit sa iyong sarili. Hindi lang siya kinukulong ng cage, nakakaapekto rin ito sa kanyang antas ng cultivation. Matapos subukang mabaigo na paikutin ang nagtitipong enerhiya sa kanyang dantian Sea of Chi, hindi niya naisip na makawala gamit ang kanyang pisikal na lakas. Ang lahat ng nangyari ngayon ay labas sa kanyang inaasahan. Ang mga pangyayari ngayon ay lumampas sa kanyang kontrol. Old Senior, ano ang gusto mo? Nang marinig ito, kalmadong nagsalita si Lasho, sino ang utak sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village? Nanatiling tahimik si Fanshawe, hindi ka panipaniwala. Ang makapangyarihang matandang kontrabida na ito ay handang saktan ang Black Knights at ang mahahalagang tao sa palasyo para sa isang traidor. Nang makita si Fanshawe na tahimik, malamig na sumanghal si Lusho. Meron akong oras. Binigyan siya ni Fanshawe ng makahulugang tingin. Oras, 15 taon. Bibigyan kita ng 15 taon sa pinakamarami. Pagkatapos noon, sino ang makakaalala sa iyo? Pagkatapos niyang magsalita, itinuro ni Sio Honor ang kanyang sarili. Ako, nang makita ito, medyo nawalan ng imak si Fanshawe. Hindi yun mahalaga, Old Senior. Walang saysay na patayin ako. Lahat ng sumasali sa Black Knights ay handang mawala ang kanilang buhay. Kahit patayin mo kaming lahat,
Wala kang makukuha sa amin. Naintindihan ni Lasho.